of course, sa ilang head, si Sir retired Colonel Alfredo Baluran. Yes, Shout out! Yay! Once again, Shout salamat. out! Shout out sa mga kauban nato karon si Chief Rodrigo Bustiluding, si Ods o amo ang chief o team sa mga expert amo sa IT so IT division o sa tanang si mo Central 911 call center by buntag karon nga nagmonitor. Yeah. Sa pagkakaroon Ruth, mga kauban sa media is we are planning karon sa mo Central 911 mas dako nga mas double time mga services o mga equipment atong kinahanglan. Isa diha is atong ibalik ang ato ang motorcycle paramedics no katong nawala before tungod kay usa sa mga challenges nato ani is madugay abot atong ambulance sa katong nagatawag nato og mga emergency calls. So usa karon sa gusto nga directive ni Colonel Baluran among Division Chief nga atong ibalik tong FREMS katong fast response emergency service nga katong lakitan nato niadto panahon ni Mayor Rodrigo Duterte. So atong i-revive aron nga in just 5 minutes or less than 5 minutes natay responder sa karsada no, especially ang mga bigger accidents na nitabo din sa within urban sa city area. So muna we have to address. So gusto karon ni Colonel Baluran o sa ating government nga ato ning mapustro or i-revive na to ang FREMS na paramedics. And second point is we're expanding. In fact, right now naami recruitment and hiring karon on progress sa office. We are expanding the 911 satellite stations. Actually, existing maron ang Turil, Baganihan, ug Kalinan, ug there is may Kabantian, Buhangin. O nami problema sa Panakan tungod kay during last nga October earthquake affected ang iyahang building structure. So nag-request meron sa Barangay Lasang, which is the entry point of Davao City from northbound, nga naa makakita mi og lote nga mabutangan nato og another Central 911 satellite station. So muna nga mo ang dagan karong for the year 2026 sa challenge karon nga nag-expand ang population sa Davao nga ang congestion sa karsada medyo very challenging. So muna ang ato ang preparasyon for 2026. And the last point is on progress karon ang pag-start sa amo ang bagong building o sa among office dito sa MAA katong former slaughterhouse mo na to ibalina na mo sa mo Central 911 kay mas dako unya may kalikay mi sa traffic congestion within the city area. So muna ang tulo ka mga major big ticket activities and projects sa city government DRMO office Central 911. Wow, kalami expound, ganito sa katong FREMS. FREMS, Fast Response Emergency Medical Service. FREMS. Ang sa ni motorcycle? Yeah, motorcycle paramedics ni siya. Katong before nakita niyo ni ato panahon ni President. Mga ilan ang Din yung sana ko iisulti kay siyempre sa procurement process ilikay nato, but this year mo na mo ang major na procurement na mo nga to procure another motorcycle for our 911 FREMS. Yeah. Pero ano ni, kananay back ride, siyempre. No, duha ni sila dili siya tandem nga onboard isa sa kamotor, duha sila. Ang isa katong magdala sa katong mga equipment, mga kinahanglan mga kit, medical kit. And the other guy would be the moto atong medical technician or paramedic nga siya ang mag hands-on. Yeah, so duha ni sila ka motor nga magsabay. Dili riding in tandem dili. Partner sila sa two motorcycle nga magdagan. Oh, first responder. Yeah. Pero naay back up nga siyempre katong ambulance. That way siya ang mag-size up. Katong duha ka buok siya ang mag-size up. Namo instances one is kato ganing masagiran, maside shift lang niya pangos pag-abot tapos ambulance nitindog na ni uli kay wala na mo na abtan tungod sa traffic. So right now pag-abot sa katong duha ka motorcycle siya musulti nga oy kinahanglan og kanang backup na ambulance i-carry siya kay amo iklaro ang CDR mo Central 911 we are pre-hospital care. So siya mag-determine magtawag siya backup kung kinahanglan ambulance nga ikarga siya padulong sa hospital. Yeah.
mo na siya. Oh, sir, dili ba siya murag layo? Actually, ang yung distance, kung gikan sa city, sentro sa siyudad, medyo layo. But ang kitano na mo, ang strategic area niya nga, pwede may mo agig Maa, pwede may mo agig Marfuri, ang atong assets, pwede po og diversion road. Easy access siya when it comes to mga dagkong asset ato fire truck. Amo mo nakita ako dirigot sa atong old o katong original na itong lugar. I mean, original naman ito, Dabaulet sa una. Pagabot mo sa CDRMO, makita to dito karon na high school nga doon, niya loaded na pod, congested na pod ang Sandawa katong Guillermo Torres Senior karon na to former Sandawa Road. So naami dito ang taga city traffic, na po na public safety. So tulumi ka government agency dito nga medyo crowded mi dito. So maglisod mi karon og katong pagmaneuver sa atong mga assets, katong mga boom truck, katong fire truck, sa among ambulance. So dito man good when it comes to motor pool, dako ang katong first phase giuna ro ang motor pool nga maplastar nato, dili siya exposed sa init ug ulan ato ang mga assets. So dako dito, dako kaayo ang area nga gi-prepare sa city government. Sir, sorry, I don't get me wrong, pero asa ba ang mas kuan karon? Mas dapat mas dako ang area or ato ang quick response? Kana ako nagakuan eh. Asa ba mas importante for the kuan? Ang area or ang quick, ang time or both? Tungod kay kay kung for example ang ato ang area sa office nga dili siya dili kayo maayo ang space, so maglisod ta og maintain sa atong mga assets. So therefore ang metabo din ang epekto is affected ato ang pag-deliver services. At the same time, kinahanglan po namong area, katong most nga ang tawag sa ato ang emergency call, near po sa city, tungod kay accessible or strategic kaayo. So kinahanglan gid ang duha nga mo ma-address. Now, what we will do here is, i-maintain gihapon namo ang anang old nga CDRMO sa Sandawa for standby na mga assets, ambulance, fire truck, dili na mo totally i-abandon. Pero among central office will be transferred dito na mo ang office tanan for admin and operations, and particularly ang ato ang proper maintenance sa atong mga assets. Yeah. Thank you. About there are a lot of changes as to the procurement process. Okay, and one thing is some of the units then were donated, so we have the hard time to check the record. So mas stricto na mo karon ang mga documents nga i-file sa government offices. So usa to ka challenge, usa sa mga challenges kato. So karon mas stricter, as stringent process kung magpalitag mga disaster equipment nga dapat standard jud siya. It has been wala tayo standard previous, but karon mas lahi na gyud kay daghan at that time man good is wala pa Republic Act 10121 when it comes to Disaster Act. So 2010 pa magud ang balaod, nauna ang Davao City 2002, kauban na to ang taga Davao Light. So at that time wala pa tay mga igo nga mga memorandum circular, wala pay balaod when it comes to the appropriate nga specs sa ato ang mga emergency response assets. Right now, we have to adopt the 2010 law, the Republic Act 10121. So nauna ta. So karon gisubay nato, we revive. Then we have to also to align pursuant to the Republic Act 10121 as of 2010. Yan na po yung mga series na mga memorandum circular sa COA.